1995 po ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon. At tuloy na dati hindi ko po totally pinaniniwalaan yung sa Lord. Amen? Bagamat naging makakawin po ako ng nagbuhan ng reliyon sa aming barangay, akala ko yun na po yung tunay na paglilikuran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang pinagtataka ko sa ating buhay sa pagduwagin po yung December, nandiyan po yung wish ko na naway yung lahat ng bisyo ko ay maalis, pero hindi po naalis. Sumama rin po ako sa mga tinatawag na resurrection, yung mga dinadala yung mga kabataan sa simbahan, tinuturuan, pero wala rin po nangyari. At dumating yung year na 1995, nandiyan po na nawala po ako nangyari sa pagsamba sa nabuhan ng reliyon. At doon nagano ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko po tunay na maglingkod sa iyo at gusto ko maguhin yung buhay ko dahil naging tutor po ako ng bisyo sa mga kabataan sa amin. At dumating po yung araw na naging instrumento po yung gawain po sa Dolores na Brother Arnold na siya po ay naging kusya po sa ibang bansa. At pagkatapos kayo po ng Bible study. So nakilala po yung bilang pastor na yung mauna, naging aming pastor noon. At doon po na nag-start po yung pakikinig ko ng mga salita ng Diyos sa mga Bible study. Sir Irby, siya po yung nauna kong ginagamit ni Lord sa mga amen. Si Brother Richard. Alam po ninyo, naindak po ako sa mga papuri. Amen? Naindak po ako kung di ako nagkakamali ng mga laging inaaral ni Sir Irby, yung ikaw lang ang pagtaas ko. At saka yung nasaan mo ang buhay mo. Yun po, naindak ako. Para sabi ko, ito na yata yung calling ni Lord na hinaharap po tuloy na pagkilikuran. At tuloy-tuloy po doon, nag-attend po ako ng gawain na hindi po normal, na-drugs, dahil po gusto ko yung pariwanan. Amen? At dumating yung oras na talaga na kumbaga, yun na po yung calling, pagtawag ni Lord sa akin. So, dumating po yung time na isang gawain dahil nandun po yung natigasan pa rin ang puso ko. Malakas ako sa sigarilyo doon, hindi lang sa marijuana. 3 mistake bago mamatay si sigarilyo. So, isang gawain, nandun na meron po nakakipit na sigarilyo sa tagiliran ko, hindi po alam ang Lord na nakakalam. So, yung last na gawain ngayon, doon po po nakita yung kapangyarihan ni Lord. Pinalo po ako ng ating mahal Panginoon pagkalat hindi pa po ako totally nakikipag-aral pa lang. Hindi po ako ng sigarilyo sa ibabang bahay ni Brother Arnold. Hindi ko na upos yung sigarilyo nun. Naramdaman ko sa aking lalamunan. Para akong pinakain ng mga pinapumamalan ng tao mo marami. Talagang nahirapan ako huminga. Sabi ko, ano yung nangyayari sa akin? So, ginawa ko, nagdasal ko ako, sabi ko, Lord, hindi ko mas kayo pa nakakilala, ano man yung kasalanan ko, patawarin mo ko, at kung nararamdaman ko sa aking lalamunan, naway, tanggalin mo sa akin. Araw po ninyo, oras mismo, binigyan po na natin mga Pinoon. Kahit ginawa ko, yung mga sigarilyo sa tigilan ko, tinapon po yun. At tuloy-tuloy po yung aking napag-aaral sa yung mga salita ng Diyos, kinig ako, at doon talaga sabi nga ng 539, sige, nag-isa po ako magbasa ng Bible, at yun nga, talagang disidido na ako na tanggapin ang mga Pinoon sa aking buhay. Nagpabaptize po ako. At yun, nagsimula po noon, unti-unti, yung bisyo ko, binago ng ating mahal Pinoon, at pati yung time, ako po yung nabackslide. At naging instrumento, yung aso, pinadapa ko ng ating mga Pinoon sa floor po na sa peto, gas-gas, at yun po doon po na isip na kapagkaanak ng ating mga Pinoon, para lahat ito, para lahat na. Kaya yun po,
ngayon. Salamat kay Lord. Kaya sabi ng mga ibang kabataan, hindi mabubuhay ang isang kabataan na walang bisyo. Sabi ko, hindi ako maniniwala. Mas mabubuhay ka kapag si Kristo ang nasa puso mo sa kanya. Amen? Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, hindi lang bisyo binabago ng ating mahal na Panginoon, maging sa karamdaman. Nagkaroon po ako ng sakit sa bato. Humihi ako ng dugo, yung parang gatas. Grabe, totoo po yan. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, nandun, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng karamdaman sa buong pangangatawan. Nakita ko yan ang ating mga mahal na kapatid, mga kapatid. Pinasirman na. Alam po niyo, wala nang posible sa ating mahal na Panginoon. Pinagaling po ako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag nandito ka sa ating mahal na Panginoon, walang lugi, kundi bagos ito ay malaking blessing. Lalo din ang kaligtasan ay binibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya